Simulan natin sa isa sa mga pinakamalaking clownery ng ating panahon. Tingnan niyo yung Strait of Hormuz. Isang kakarampot na guhit lang yan sa mapa ng mundo kung saan lulutang-lutang ang mga dambuhalang barko ng langis. Pero konting kibot lang dyan, naku po, yari na ang lahat. Biglang sisipa ang presyo ng shipping, lulundag ang bayad sa kuryente, sasabog ang inflation, mahihilo ang stock market, at pati na yung AI na akala mo solusyon sa lahat ng problema ng tao, damay sa napipintong recession. Sa ngayon, ang balita mula sa Reuters ay malinaw. Itong gulo sa Iran at ang pagkaka-block sa Strait of Hormuz ang itinuturing na pangatlong dambuhalang energy shock ng dekada 2020. At hindi lang ito basta kaba sa mga trading floor. Ang World Trade Organization o WTO mismo ang naglabas ng nakakapanginig na babala na ang paglago ng pandaigdigang kalakalan sa 2026 ay pwedeng bumagsak sa 1.9% o baka mag-free fall pa hanggang 1.4% kung magpapatuloy ang drama sa geopolitics. Nandito tayo sa isang sangandaan ng kasaysayan kung saan ang mga numero sa chart ay hindi lang basta guhit, kundi tibok ng puso ng isang global economy na nasa bingit ng kamatayan. Ngayon lang naging ganito kalinaw kung gaano kaputla at karupok ang ating modernong financial system. Ang masakit na katotohanan na kailangan nating lunukin ay ito. Akala natin ang layo na ng narating natin sa digital era, proud na proud pa tayo sa ating mga high-tech na gamit at decentralized finance. Pero yun pala, ang core structure natin ay kasing luma pa rin ng panahon at sobrang daling mabasag. Isang patak lang ng langis ang magkaproblema, ang buong daluyan ng dugo ng pandaigdigang ekonomiya ay nanginginig na sa kumbulsyon ng kakulangan. Dito tayo mapapaisip sa pinakamalaking hugot ng modernong economic history. Mahigit kalahating siglo na ang lumipas simula nung unang oil shock noong 1973. Pero ano nga ba talaga ang natutunan natin? Bakit ngayong 2026 na, sa kabila ng lahat ng yabang natin sa artificial intelligence at green energy, hindi pa rin tayo makawala sa multo ng mga bariles ng krudo? Siguro talagang nakabaon na sa DNA ng ating sibilisasyon ang pagiging oil addict na kahit anong rehab ang gawin natin, parang mga painkiller lang na panandalian ng epekto. Ang paghahanap sa sagot na ito ay magdadala sa atin pabalik sa nakaraan para himayin ang bawat layer ng kasaysayan at maintindihan itong itim na likido na siyang nagpapatakbo, nagpapayaman, at paminsan-minsan ay sumasakal sa ating mundo. Bago tayo magpakadepress sa mga krisis, balikan muna natin ang Golden Age kung saan ang langis ay parang matamis na pangako ng walang katapusang pagunlad. Kalimutan niyo muna ang mga madugong giyera. Isipin niyo kung paano binuo ng langis ang pundasyon ng Industrial Age. Hindi lang ito basta gasolina. Ito ang magic na nagpabago sa mga science fiction dreams para maging realidad. Langis ang nagpapatakbo sa bilyon-bilyong sasakyan, nagpapalipad sa mga eroplano sa iba't ibang kontinente, nagbibigay liwanag sa mga syudad na hindi natutulog, at ito rin ang sangkap sa mga kemikal, pataba sa lupa, at dambuhalang network ng barko sa dagat. Ang langis ay pumasok na sa bawat selula at ugat ng global economy. Dahil sa kapangyarihang ito, ang langis ay hindi lang basta produkto na binibili sa palengke. Ito ang dugo, ang mainit at itim na dugo na nagpapanatili sa tibok ng modernong pagunlad. Kapag wala ito, ang katawan ng ekonomiya ay tigok. Ang kwento ng ika-20 siglo ay isinulat gamit ang tinta ng krudo na bumuo sa isang malalim na pagdepende na kahit anong bansa ay hindi kayang itanggi. At dahil nga ang langis ang dugong nagbibigay buhay, kapag ang supply nito ay sinakal o kapag ang mga arteries ng geopolitics ay nabarahan, ang shock ay hindi lang titigil sa mga gasolinahan sa kanto. Para itong heart attack ng macroeconomy na nagpaparalisa sa buong sistema. Titigil ang mga pabrika, mapuputol ang supply chain at ang presyo ng bilihin ay aabot hanggang langit. Ito ang simpleng paliwanag kung bakit ang mga oil shock sa kasaysayan ay laging kasunod ang triple threat ng kamalasan, sky-high inflation, malalim na recession at sa huli, matinding gulo sa politika. Kapag ang mga tao ay hindi na makabayad para sa kuryente o pamasahe, ang galit nila ay mabilis na nagiging protesta na kayang magpabagsak ng gobyerno. Sa pagtingin natin sa prosesong ito, isa lang ang malinaw na konklusyon. Ang kasaysayan ng mga oil crisis ay hindi talaga tungkol sa energy industry. Ang tunay na hugot nito ay ang kasaysayan ng pagdepende. Isang matinding pag-asa ng sangkatauhan sa isang limitadong resource na hindi pantay ang distribusyon at laging binabantayan ng kasakiman at kapangyarihan. Ang unang shock, ang lindol na tuluyang nagpabago sa pananaw ng tao, ay tumama noong 1973. Ito ang lolo ng lahat ng aral sa energy security. Pumutok ang Yom Kippur War na sinundan ng makasaysayang oil embargo ng mga Arabong bansa sa OPEC laban sa kanluran.
Ayon sa US State Department, ang presyo ng krudo ay tumaas ng baliw-baliwan mula sa doble naging quadruple sa isang iglap. Hindi lang ito basta taas presyo, isa itong economic bomb na yumanig sa buong mundo. Yung mga mahahabang pila ng sasakyan sa Amerika at Europa na naghihintay ng gas ay naging simbolo ng kawalan ng pag-asa ng mga industrial nations. Pero ang main point dito ay hindi lang ang mahal na gasolina. Ang 1973 shock ay may mas malalim na kahulugan. Ito ang unang pagkakataon na na-realize ng kanluran na ang langis ay hindi neutral. Ang langis ay opisyal ng naging sandata. Pwede itong gamitin bilang tool sa geopolitics na kasing bagsik ng mga bomba at bala. Ang kwento ng 1973 ay may 3 layer ng lupit. Ang unang layer, syempre, ay ang presyo na sumakal sa bulsa ng bawat tao at negosyo. Ang pangalawa ay ang kakaibang fenomeno na tinawag ng mga ekonomista na stagflation. Isang sitwasyon kung saan mataas na nga ang inflation, bagsak pa ang ekonomiya at ang daming walang trabaho. Ang mga dating epektibong monetary policies ay naging inutil laban sa dambuhalang halimaw na ito. Ang pangatlo at pinakaimportante ay ang pagbabago sa utak ng mga gobyerno. Dito ipinanganak ang konsepto ng Strategic Petroleum Reserve. Biglang nagkaroon ng mga campaign para magtipid sa enerhiya. Ang paghahanap ng ibang mapagkukunan ng langis ay naging priority sa diplomacy. At higit sa lahat, nagising ang mga bansa ng energy security ay hindi lang usaping pera, kundi pundasyon ng national security. Ang buhay ng isang bansa ay nakadepende na sa dami ng langis na nakatago sa ilalim ng lupa. Dahil dito, ang 1973 shock ay nag-iwan ng isang malupit na katotohanan sa isip ng mga lider. Kung sino ang may hawak ng gripo ng langis, siya ang may kapangyarihang magdikta sa mundo. Masyadong mahal ang ibinayad ng kanluran para matutunan na ang pagiging kampante ay nakakamatay. Na-realize nila na kahit gaano pa kadami ang nuclear weapons o barkong pandigma mo, wala silang silbi kung wala silang gasolina. Ito ang nagbukas ng bagong era kung saan ang energy diplomacy ay naging pinakamainit na labanan sa Cold War at sa mga sumunod pang gulo. Ang langis ay naghubad ng kanyang maskara bilang simpleng produkto at nagsuot ng kapa ng ultimate power. Mula sa mga tuyot na disyerto ng Middle East, ang mga bariles ng krudo ay naging mga invisible na bala na kayang magpabagsak ng mga dambuhalang ekonomiya na libu-libong milya ang layo. Nagbago ang mundo ng tuluyan at isang bagong political ecosystem ang nabuo sa paligid ng mga oil wells. Pero kahit naisulat na ang mga aral na ito sa mga libro, hindi pa rin akalain ng tao na may isa pang bangungot na dahan-dahang nabubuo, handang tumama uli. At ayun na nga, dumating ang pangalawang shock noong 1979. Pagkatapos ng trahedya ng 1973, maraming eksperto at politiko ang naniwala sa sarili nilang fake news na ang mundo ay may immune system na laban sa energy shocks. Pero ang Iranian Revolution noong 1979 at ang gulo sa production ay parang sampal na gumising sa kanila. Ang pagbagsak ng rehimeng Pahlavi ay hindi lang internal na gulo sa Iran, gumawa ito ng dambuhalang butas sa global oil market. Kahit na hindi naman kasing lala ng 1973 ang aktual na nabawas sa supply, ang epekto nito ay kasing tindi pa rin. Ang 1979 crisis ay nagpakita ng madilim na psychology ng financial markets kapag ang isang malaking source ay nanganib ang takot at panik ng mga tao ay sapat na para paliparin ang presyo sa hindi makatuwirang level. Ang mga traders ay nagpanic buying, ang mga bansa ay nagunahan sa bawat bariles. Sa bahaging ito ng kasaysayan, na-realize natin ang isang malalim na ideya. Hindi kailangang maubos ang langis para magkaroon ng krisis. At kawalan ng katiyakan o uncertainty mismo ay isa ng sakuna. Isang balita lang na baka maubos ang langis bukas, sasabog na ang presyo ngayon na parang time bomb. Ang takot sa kakulangan ay naging isang self-fulfilling prophecy. Ang mga pabrika ay nag-hoarding, ang mga consumer ay nagunahan sa gasolinahan, at ang mismong pag-iimbak na ito ang lalong nagpaubos sa supply at nagtulak sa presyo sa rurok na hindi akalain. Kung titingnan natin ang 2026, ganitong-ganito pa rin ang eksena. Kapag may balita ng giyera, ang presyo ng Brent oil ay tumaas ng ilang porsyento sa loob lang ng ilang oras, hindi dahil huminto na ang daloy ng langis, kundi dahil sa multo na baka huminto ito. Ang herd mentality at ang bilis ng mga modernong trading algorithms ay lalong nagpapalala sa gulo. Ang 1979 crisis ay nagturo sa mundo ng mapait na aral tungkol sa pagiging irrational ng market. Pinatunayan ito na sa mundo ng enerhiya, ang stability ay hindi lang sinusukat sa dami ng bariles na napapump araw-araw, kundi sa rupok ng tiwala ng tao sa sistema. Pwede nating isummarize ang magulong panahong ito sa isang pilosopiyang nagdudugtong sa 2 dekada ng sakit,
Kung noong 1973 na-realize ng mundo na ang langis ay isang weapon of mass destruction sa geopolitics, noong 1979 naman natutunan natin na ang takot mismo ay isang malupit na sandata. Ang takot ay may kakayahang magparami, lumaki at sumira ng ekonomiya mula sa loob kahit na gumagana pa ang mga oil wells. Ang dalawang sunod-sunod na shock sa loob lang ng 10 taon ay nag-iwan ng peklat sa utak ng mga lider sa buong mundo. Binago nito ang buong arkitektura ng finance at security sa kanluran. Ang pagdepende sa enerhiya mula sa magulong rehiyon ay naging Achilles heel ng modernong sibilisasyon. At para protektahan ang sakong na iyon, handa ang mga superpower na gumamit ng mga extreme na paraan na nagbukas sa bagong era kung saan ang military and energy ay naging parang mag-asawang hindi na pwedeng paghiwalayin. Ang pangatlong shock ay nagdala sa atin sa dekada 90 kasama ang Gulf War, isang milestone na nagpatibay sa madugong aral na ang military power at langis ay laging magkasama. Dito natin dapat makita na ang Middle East ay hindi lang basta lugar na maraming resource sa mapa. Ito talaga ang dambuhalang pressure valve ng buong global economy. Noong sinakop ng Iraq ang Kuwait noong 1990 at nanganib ang mga oil fields ng Saudi Arabia, ang kanluran ay nag-react sa bilis at puwersa na hindi pa nakikita simula noong World War II. Ang Operation Desert Storm ay hindi lang pagliligtas sa isang bansa, sa ilalim nito isa itong matinding mensahe mula sa US at mga kakampi nito. Ang pagprotekta sa oil routes at ang stability ng Gulf ay isang red line na hindi pwedeng tapakan. Ang pangyayaring ito ay nagmarka ng pagbabago sa global strategy. Pinatibay nito ang paniniwala ng energy security ay hindi lang pwedeng iasa sa trade agreements o pakiusapan, kundi kailangan may kasamang hantungan ng baril at presensya ng mga dambuhalang barkong pandigma. Ang pinakaimportante sa yugtong ito ay ang pagbabago sa tanong ng geopolitics. Hindi na lang ito tungkol sa sino ang nagpo-produce ng langis, kundi naging mas komplikado. Sino ang may kontrol sa mga daanan na dapat dagsain ng langis? Ang pag-extract ng langis ay isang bagay, pero ang pagdadala ng mga bariles na yan mula sa desyerto papunta sa mga refinery sa Europe, Asia o Amerika ay isang dambuhalang security challenge. Libo-libong kilometro ng pipelines na dumadaan sa mga magulong lugar at lalo na ang mga makikitid na strait kung saan ang mga barko ay kailangang dumaan ng dahan-dahan ay naging mga strategic choke points. Kahit sinong puwersa na humarang o magbanta sa mga yetho na ito ay may kakayahang sumakal sa global economy sa isang kisap mata. Ang konsepto ng choke points ay nagsimulang maging bangungot sa mga intelligence reports at defense strategies. Ang pagbabagong ito sa pag-iisip ang susi para maintindihan natin ang mga gulo sa kasalukuyan. At ito ang perpektong tulay na nagdadala sa atin mula sa mga giyera ng nakaraan patungo sa kasalukuyang bagyo sa Strait of Hormuz ngayong 2026. Ang Hormuz ay hindi lang tubig at alon, ito ang pangunahing ugat ng ekonomiya ng mundo kung saan dumadaan ang halos 20% ng kabuuang langis na kinukonsumo ng mundo araw-araw. Kapag tinitignan natin ang mga aircraft carrier na nagpapatrolya dyan ngayon, makikita natin na ang mga aral mula sa Gulf War ay buhay na buhay pa rin. Ang pagmilitarize sa energy routes ay naging new normal. Ang military intervention ay hindi na huling opsyon, kundi isang permanenteng tool para masiguro na ang daloy ng kapital ay hindi mapuputol. Pero ang proteksyong ito ay may dalang panganib. Ang mismong dami ng mga gamit pandigma sa lugar na ito ang gumagawa rito na maging isang dambuhalang powder keg o imbakan ng pulbura kung saan isang maliit na spark lang o maling kalkulan ng kahit sinong panig ay pwedeng magpasabog sa pinakamalalang energy disaster sa kasaysayan. Pagpasok ng ika-21 siglo, nakita natin ang isang malaking pivot sa pagsisikap ng mundo na mabuhay. Ito ang panahon na akala natin ay naging mas matalino na tayo at mas mature pagkatapos ng mga sugat ng nakaraan. Isipin nyo, hindi naman basta nanood lang ang sangkatauhan habang binubugbog ng mga lumang shock. May isang tahimik pero matinding revolusyon na nangyari. Maraming bansa sa kanluran at Asia ang nagbuhos ng pera para gumawa ng mga dambuhalang strategic oil reserves sa ilalim ng lupa na kayang magpakain sa ekonomiya ng ilang buwan kung sakaling maputol ang supply. Nag-invest sila ng $1 trilyon para sa energy efficiency para masulit ang bawat patak ng gas sa makina at bawat kilowatt sa pabrika. Ang mga nuclear power programs ay binuhay uli. Ang mga wind at solar farms ay parang mga kabuteng nagsulputan. Ang pagsikat ng electric vehicles at ang pagangat ng liquefied natural gas o LNG ay muling gumuhit sa mapa ng enerhiya. Higit kailanman, ang strategy na diversification ay naging priority
Sabi nga sa mga report ng Reuters, ang pressure mula sa 2026 shock ang nagtutulak sa mga gobyerno, lalo na sa Europe at Asia, na bilisan ang paglipat sa mga bagong direksyong ito. Ang diversification na ito ay parang pagpapatubo ng maraming bagong ugat ng global economy para hindi ito mabuwal kapag may dumaang bagyo. Ang paglakas ng US dahil sa shale revolution, kung saan naging isa sila sa mga top energy exporters, ay tuluyang bumago sa balanse ng kapangyarihan. Ang Europe naman ay nagkukumahog magtayo ng LNG terminals para makawala sa anino ng Russian gas. Ang China at ibang bansa sa Asia ay naguunahan sa mga long-term contracts mula Africa hanggang Latin America. Sa pagtingin sa mga dambuhalang effort na ito, pwedeng sabihin ng isang optimist na ligtas na tayo. Nakabuo na tayo ng isang matibay at multi-layered na immune system na kayang magpagaling sa sarili. Ang mga risk analysis reports ay tila mas kampante na nagsasabing ang mga shock gaya noong 70s ay mananatili na lang sa history books kapalit ng isang era ng energy, autonomy at sustainable development. Pero ang kasaysayan ay laging may paraan para gumawa ng pinakamalupit na plot twist sa oras na tayo ay pinakakampante. At ito ang nakatadhana na plot twist ng ika-21 siglo. Natuto nga ang mundo na bawasan ang pagdepende sa iilang suppliers. Pero ang trahedya ay hindi pa rin tayo natututong bawasan ang pagdepende sa mismong fossil fuel system. Binago lang natin ang source, pero hindi ang ating addiction. Ibig sabihin, sa halip na gamutin ang sakit ng energy dependence, natuto lang tayo magkaroon ng mas magandang shock absorbers para sa isang sasakyan na mabilis pa rin tumatakbo patungo sa bangin. Kapag ang mga reserves ay naubos, kapag ang LNG routes ay naharangan, ang hubad na katotohanan ay lumalabas. Ang ating digital at green economy ay nakabaon pa rin ng ugat sa mga oil at gas wells. Ang energy transition ay sobrang bagal kumpara sa bilis ng paglaki ng ating kasakiman at pangangailangan. Nagtayo tayo ng magandang bahay pero ang pundasyon ay bulok pa rin na galing sa ikadasabal na buong siglo. At kapag lumindol kahit anong ganda ng pintura, walang kwenta. Ngayon, bumalik tayo sa malupit na realidad ng 2026 para maintindihan kung bakit ang moment na ito ay parang nakaraan na nakakatakot pero may halong kakaibang bagsi. Ito ang puso ng problema. Ang Reuters ay walang tigil sa pag-update ng mga balita. Ang gyera ngayon ay tuluyang nagparalisa sa lahat ng shipping sa Gulf. Ang Strait of Hormuz na may pasa ng 20% ng langis at LNG ng mundo ay parang sinakal ng isang blockade. Ang epekto ay agad na nakita sa mga monitors. Ang presyo ng Brent oil ay madaling lumampas sa 100 per barrel. Ang mas nakakatakot, sa loob lang ng isang buwan, tumaas ito ng 55% noong March 2026. Ang mga numerong ito ay hindi lang basta record, ito ang hiyaw ng isang market na nasasakal. Ang eksena ngayon ay parang replay ng 1973 at 1979 kung saan ang mga lumang takot ay biglang nabuhay at nanggugulo sa mga investors at consumers sa buong mundo. Nakikita uli natin ang mga bansa na nagkukumahog maghanap ng ibang supply, ang mga shipping companies na kailangan dumaan sa Cape of Good Hope na nagpapataas sa freight cost sa level na hindi akalain. Ang global supply chain na dati nang marupok dahil sa pandemic at trade wars ay nakatanggap na naman ng isang knockout punch. Ang inflation, ang halimaw na akala natin ay nakakulong na, ay muling nagwawala at nagbabantang kainin ang pag-unlad ng maraming bansa, lalo na sa Asia at Africa. Ang panik ay kumakalat mula sa mga boardroom ng central banks hanggang sa mga estante ng supermarket. Sa labas, ang 2026 shock ay parang carbon copy ng mga sakuna noong ika-20 siglo. Pinapatunayan ito na kahit ilang dekada na ang lumipas, ang karupukan ng global energy system ay hindi nagbago. Isang buhol lang sa Middle East, paralisado na ang buong mundo. Pero ang main difference na nagpapalala sa 2026 kumpara noong 1973 ay ang structure ng ating modernong ekonomiya. Ang shock ngayon ay hindi lang tumatama sa mga steel mills o lumang transportasyon. Tinatamaan ito ang isang ekonomiya na sobrang digital na, sobrang electric na, pero paradoxically, mas matakaw sa enerhiya kaysa dati. Ang WTO ay naglabas ng data na nakakalula. Ang mga produkto at serbisyo na may kinalaman sa AI ay inaasahang bubuo sa 42% ng global trade growth sa 2025. Ang pagsabog ng generative AI ay nangangailangan ng mga dambuhalang data centers na kailangan tumakbo 24/7 na kumakain ng kuryente na parang isang buong bansa. Kaya kapag ang energy supply at logistics ay nayanig, hindi lang heavy industry ang iiyak kundi pati ang pangarap nating AI future.
Pwede nating sabihin ng may halong pait, noon ang langis ay nagpapasakit sa mga pabrika ng bakal. Ngayon, ang itim na likidong iyan ay may kapangyarihang paralisahin pati ang mga pinaka-advanced na data centers na parang binuhusan ng malamig na tubig ang AI fever ng sangkatauhan. Sa mas malalim na pagsusuri, kailangan nating timbangin. Pagkatapos ng maraming dekada ng krisis, ano nga ba talaga ang natutunan natin? Hatiin natin ang picture na ito para makita ang mga progreso na hindi pwedeng itanggi. Una, ang global governance system ay naintindihan na ang life or death lesson. Hindi mo pwedeng ipaubaya ang iyong economic destiny sa iilang sources lang. Ang realization na ito ang dahilan kung bakit may mga strategic reserves, diversification strategies at ang mabilis na pagunlad ng LNG, nuclear at renewables. Hindi na tanga ang mga bansa para ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Ang energy supply network ngayon ay isang multidimensional, komplikado at mas flexible na sistema kumpara noong Cold War. Kapag ang isang ugat ay nabarahan, ang mga backup na ugat ay agad nagagana para panatilihin ang buhay. Pangalawa, ang isang malaking achievement na hindi masyadong napapansin ay ang matinding improvement sa energy efficiency. Dahil sa science at mga bagong materials, ang mga malalaking ekonomiya ngayon ay mas efficient kaysa noong 50 years ago. Ang energy intensity o ang dami ng enerhiya na kailangan para makagawa ng isang unit ng GDP ay bumagsak ng malaki. Ibig sabihin, ang bawat dolyar ng economic growth ngayon ay hindi na kailangang magsunog ng kasing daming langis gaya nung panahon ng heavy industry. Ang mga makina ay mas matipid, ang mga building ay mas maganda ang insulasyon, at ang production processes ay optimized na ng mga algorithms. Dahil sa efficiency buffer na ito, ang oil price shock ngayon, kahit masakit, ay hindi na kasing bagsik ng pagkawasak noong 1970s. Mas matibay na ang resistensya ng ekonomiya laban sa mga pagyanig ng presyo. Dagdag pa rito, ang pag-angat ng US ay bilang energy superpower dahil sa shale technology ay tuluyang bumago sa global impact. Hindi na biktima ang Amerika gaya noong 1973, sila na ang may kapangyarihang mag-adjust sa market. Ang pagiging self-sufficient ng US ay nakabawas sa pressure sa global supply, pero ang pagkakahating ito ay nagpapakita rin ng malupit na realidad. Habang ang North America ay kayang protektahan ng sarili, ang mga dambuhalang ekonomiya sa Asia at Europe na walang sariling resource ay nananatiling sugatan. Sila pa rin ang mga energy thirsty na kailangang maghintay sa mga LNG ships araw-araw. Ang inequality sa energy security ay gumawa ng isang polarized na mundo kung saan ang risk ay hindi pantay na nakahati. Pangatlo, at siguro ang pinakamalalim na pagbabago sa strategy, naintindihan na ng mundo na ang energy security ay hindi isang hiwalay na problema. Nakatalito sa global supply chain, maritime security at industrial policies. Ang energy disruption ay hindi lang nagpapatay ng ilaw sa pabrika, kundi nagpapatigil sa mga pantalan, sumisira sa production ng fertilizer at nagpapahina sa military defense. Kaya naman sa mga economic forums ngayon, hindi lang presyo ng langis o gas ang pinag-uusapan, binabanggit nila ang langis, rare earths, lithium batteries, nuclear power at semiconductors sa isang hininga lang bilang mga parte ng iisang security ecosystem. Ang pagprotekta sa isang rare earth mine sa Africa o isang chip factory sa Asia ay kasing importante na ng pagprotekta sa Strait of Hormuz. Pero dito papasok ang pinakamalupit na resback ng kasaysayan. Kung marami na tayong natutunan, bakit hindi pa rin ito sapat? Bakit ngayong 2026, ang multo ng krisis ay kaya pa ring sakalin ang ekonomiya? Kailangan nating tignan ng mapait na katotohanan na natuto nga tayong mag-react na mabilis sa mga shock pero bigo tayong matutong kumawala sa dependency. Ang unang problema at ang pinaka-weak point natin ay ang mga geographical choke points na hindi pwedeng burahin. Ang Strait of Hormuz, Suez Canal, Strait of Malacca, ang mga bottleneck na ito ay hindi pwedeng palakihin o ilipat ng kahit anong technology. Ang isang makitid na tubig gaya ng Hormuz ay nananatiling hari ng global oil at LNG flow. Hanggat hindi nagbabago ang geography at hanggat kailangan nating magbiyahe ng enerhiya sa dagat, ang mga krisis na ito ay uulit at uulit parang isang sumpa. Ang pangalawang problema ay ang ilusyon ng isang perpektong green world. Ang global energy transition ay nangyayari sa paraang watak-watak at hindi pantay. Habang ang ilang bansa sa Northern Europe ay proud sa kanilang 100% renewable grid, ang karamihan sa mga developing nations sa Asia, Africa at pati na ang ilang industrial powers ay dumedede pa rin sa fossil fuels sa susunod pang mga dekada. Ang pagtatayo ng green infrastructure ay nangangailangan ng dambuhalang puhunan at high-tech na gamit na hindi lahat ay kayang bayaran.
Sabi nga ng Reuters, ang 2026 shock ay parang latigo na nagtutulak sa mga bansa na iwan ng fossil fuels. Pero pag-amin din ito na ang rehab ay hindi pa tapos at ang mundo ay dumadaan pa rin sa matinding withdrawal symptoms. Ang pangatlong problema na mas malalim ay ang nature ng modern globalization. Pinagdugtong-dugtong tayo ng globalization pero gumawa rin ito ng bagong layer ng rupok, isang dambuhalang domino system kung saan walang sektor ang pwedeng tumayong mag-isa. Ngayon, hindi lang langis, kundi lahat mula sa fertilizer, shipping rates, industrial chemicals, presyo ng kuryente, hanggang sa chip supply chain at AI ecosystem ay nakatali sa mga invisible na sinulid. Kapag tumaas ang presyo ng enerhiya, agad itong nagtitrigger ng chain reaction. Nagbabala ang WTO na ang mahal na enerhiya at pataba ay hindi lang problema ng industry, kundi pwedeng magdulot ng matinding inflation pressure na banta sa trade at food security ng maraming bansa, gaya ng Thailand o Philippines na umaasa sa imports. Ang energy crisis ngayon ay mabilis na nagiging global famine. At ang huling problema, ang pang-apat, ay ang walang katapusang laro ng politika, ang dambuhalang bato na humaharang sa tunay na reform. Kahit anong gobyerno, democratic man o diktatorial, ay uhaw sa mura at sapat na enerhiya para pasayahin ang mga botante at palaguin ang ekonomiya. Pero hindi lahat ay may political courage o budget para tanggapin ang mahal na presyo sa simula para lang lumipat sa clean energy. Ang pagpili sa pagitan ng economic growth ngayon at energy security sa hinaharap ay laging life or death na desisyon. Kaya naman nakakakita tayo ng isang nakakatawang cycle ng pagpapanggap. Tuwing may krisis at mahal ng langis, ang mundo ay nagpapasamit, naglalabas ng mga matatapang na statement tungkol sa pagbabago at pag-iwan sa fossil fuels. Pero kapag lumipas na ang bagyo at bumaba na ang presyo, ang mga pangako ay mabilis na nalilimutan hanggang sa kumatok na naman ang susunod na sakuna. Nandito na tayo sa rurok ng trahedya kung saan kailangan nating harapin ang pinakamasakit na aral ng 2026. Itabi niyo muna ang mga gasgas na theory. Ang pinakamalupit na aral ay hindi ang pagsasabing importante pa rin ang langis. Alam na nating lahat, yan 50 years ago pa. Ang nakakagulat na katotohanan na kailangang lunukin ay ito. Habang nagiging mas modern ang mundo, habang mas konektado tayo sa Internet of Things at free trade, ang bawat oil shock ay lalong nagiging mabilis kumalat, mas malawak ang nararating, at may dalang mga komplikasyon na hindi natin inaasahan. Hindi na ito nakakulong sa mga gasolinahan. Nag-mutate na ito para maging isang macrovirus na umaatake sa immune system ng mundo. Sinisira ang trade agreements, pinipilit ang mga central banks na magtaas ng interest rates ng baliw-baliwan, pinaparalisa ang shipping, pinagbabantaan ang pagkain ng bilyon-bilyong tao, sinasakalang high-tech growth at dinudurog ang tiwala sa financial markets. Parehong ang Reuters at WTO ay naglabas ng mga ebidensya na hindi pwedeng itanggi. Ang shock na nangyayari sa harap natin ay lumampas na sa bakod ng energy sector. Naging tsunami na ito na sumasagasa sa lahat ng core ng ating sibilisasyon. Mula sa international trade, global investment, hanggang sa pinaka-sopistikadong industrial chains. Kapag ang isang dambuhalang AI data center ay napilitang magbawas ng trabaho dahil sa mahal na kuryente, kapag ang mga barkong may dalang semiconductors ay nakatambay lang sa dagat dahil hindi makadaan sa giyera, doon natin nare-realize na ang pagdepende sa langis ay nag-evolve na sa isang mas delikado at mas matalinong anyo. Ang 2026 energy crisis ay hindi lang kakulangan ng gasolina. Ito ay kakulangan ng tiwala sa buong arkitektura ng globalized economy na pinaghirapan nating itayo. Para tapusin ang magulong kwentong ito, gumuhit tayo ng isang bilog ng tadhana, isang pag-uulit ng kasaysayan. Noong 1973, natutunan natin sa pamamagitan ng dugo at luha ng langis ay pwedeng maging sandata. Noong 1979, tinanggap natin na ang takot sa kakulangan ay kasing lupit ng aktwal na krisis. Sa apoy ng Gulf War, na-realize ng mga superpower na ang pagprotekta sa oil routes ay pagprotekta sa buhay ng ekonomiya. At ngayon, sa gitna ng bagyo ng 2026, kailangan nating lunukin ang isang bagong aral. Sa era ng artificial intelligence at global supply chains, ang isang oil shock ay hindi lang basta oil shock. Isa itong systemic collapse. Ang sangkatauhan, sa kabila ng lahat ng yabang at talino, ay nakahanap ng maraming paraan para mabuhay, mag-adapt at magbawas ng sakit sa gitna ng mga energy crisis. Pero ang pinakamalaking trahedya ay ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin natututunan kung paano talaga tuluyang kumawala rito.